Magandang araw mga kaibigan at mga kababayan. Sa oras na ito, tayo ay muling mag-aral ng mga salita ng ating Panginoon Diyos, at sa araw din ito ay muli naman tayong pinagpala ng ating Panginoon dahil sa binigyan niya tayo ng buhay at kalakasan, at ang buhay na ito ay gagamitin natin sa paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Sa oras na ito, samahan ninyo ako sa isang paksa na naman na ating pag-aaralan na may kinalaman sa Sabat ng Panginoon Diyos. Sa Biblia po ay hindi lamang isang Sabat ang nakasulat sa Biblia, kundi ito ay marami. Sa ngayong oras na ito ay pag-aaralan natin kung ano ang mga Sabat na ito na madalas sinasabi din ng iba na hindi na tayo dapat mangilin o sumunod ng Sabat dahil ito ay para lang sa mga Israelita, o di kaya ang iba naman ay sinasabi nila na ang Sabat ay hindi na kailangang sundin sapagkat may mga talata din naman kasi nababasa mga kaibigan na ito ay winakasan na, lumipas na, at ang iba nito ay sinasabi ng iba nating mga kaibigan na sa panahong Kristiyano ay hindi na ito sinusunod. Kaya ito ngayon ang ating pag-aaralan, at sa paksang ito nawa ay samahan ninyo ako sa pag-aaral upang matutunan natin ang mga bagay-bagay na sinasabi ng Biblia patungkol po sa Sabat ng Panginoon. Tayo po ay magpasimula sa ating pananalangin. Tagubilin muna natin ang mga oras na ating gugulin sa ating pag-aaral, mga kaibigan. Iyo ko lamang po ang ating mga ulo. O dakilang Diyos na ang tahanan ay nasa mga langit, sa oras na ito muli kaming lumalapit upang hilingin ang inyong patnubay sa aming pag-aaral. Matutunan namin ang inyong dakilang kalooban. Hinihiling din namin, Panginoon Diyos, siyan kami ng inyong banal na Espiritu. At ipagpatawad, Panginoon, ang aming mga kasalanang gawa sa isip, salita, at hindi sa mga gawa. Ito ay aming dalangin, hinihiling sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Ang ating paksa, mga kaibigan at mga kapatid, ay ang may kinalaman sa Sabat ng Panginoon. Sa ating pangbungad, may sinasabi na ang Sabat ng Panginoon dito sa aklat ng Oseas, Kapitulo 2, mga kaibigan, ang talata nito ay 11, sinasabi nito. Pakinggan natin ang sinasabi ng ating Biblia sa talatang 11 ng Kapitulo 2. Wawakasan ko ang lahat niyang mga pagsasaya, ang kanyang mga kapistahan, ang kanyang mga bagong buwan, ang kanyang mga Sabat, at lahat ng kanyang mga takdang pagpupulong. Dito sa aklat ng Oseas, Kapitulo 2, talatang 11, binabanggit nga naman dito, mga kaibigan at mga kababayan, na ang Sabat ay sabi, wawakasan. No? Sa Kolosas, sa Bagong Tipan, ay mayroon ding binabanggit na mga bagay katulad nitong sinasabi dito sa Kolosas Kapitulo 2. Ang talata nito ay 16 hanggang sa 17. No? May mababasa tayo ng ganito. Ating pakinggan ang sinasabi ng aklat ng Kolosas 2:16 at 17. Sinasabing ganito: kaya't ang sinuman ay huwag umatol sa inyo tungkol sa pagkain at inumin, o tungkol sa kapistahan o bagong buwan o mga araw ng Sabat. Kaya ang konklusyon dito, mga kaibigan, ang sabi nga sa Old Testament doon sa aklat ng Oseas 2:11, ang Sabat ay winakasan. So dito naman sa Kolosas Kapitulo 2, ang talata nito ay 16 hanggang sa 17, huwag na tayong hatulan kung hindi man tayo nangingili ng Sabat, ang sabi nito. So maliwanag, para bang kapag binasa mo ito, ay ipinapaunawa ng Diyos na hindi na talaga kailangan ang Sabat.
Ngunit ang tanong, alin ba ang mga sabat na winakasan o lumipas? Ito ang magandang pag-aralan natin mga kaibigan, sapagkat baka magkamali tayo sa mga ating pinag-iisip o di kaya mga kuro-kuro kung aling sabat ang winakasan ayon sa dalawang talata na ating nabasa. Number 1, ating tingnan ang tala dito sa Levitico Kapitulo 16, mga kaibigan. Dahil ang ating pinag-aralan ngayon ay Sabat, no? Dito sa Levitico Kapitulo 16, talatang 29, ganito ang sinasabi. Ang ating katanungan ay aling sabat ang lumipas, mga kaibigan. Dito sa Levitico chapter 16 verse 29 hanggang sa 31, inyo pong pakinggan at basahin. Ito ay magiging alituntuning magpakailanman para sa inyo. Sa ikapitong buwan ng ikasampung araw ng buwan ay magpakasakit kayo sa inyong mga sarili at huwag gagawa ng anumang gawain ang mamamayan ni ang tagaibang bayan na nakatira sa inyong kalagitnaan, sapagkat sa araw na ito ang pari ay gagawa ng pagtubo sa inyo upang linisin kayo sa lahat ng inyong mga kasalanan. Kayo ay magiging malinis sa harapan ng Panginoon. Sabi sa verse 31, ito ay sabat na taimtim na kapahingahan sa inyo at magpakasakit kayo. Ito ay isang alituntuning magpakailanman. Number 1, ang ating nabasa dito ay mga alituntuning sabat, mga kaibigan at mga kapatid. Ang tawag dito ay sabat ng mga Hudyo ayon sa talata. At ang sabat na ito, mga kaibigan, ay isa ito sa mga tinatawag na, kung basahin natin dito sa Kapitulo 23 ng Levitico, pakinggan ninyo. Ang sabi dito ay Levitico 23:32, sabi niya, ito ay magiging ganap na kapahingahan sa inyo at kayo'y magpapakumbaba sa ikasyam na araw ng buwan sa hapon, mula sa paglubog ng araw hanggang sa paglubog ng araw, ay ipapangilin ninyo ang inyong sabat. Ang tawag dito ng Biblia, mga kaibigan, ay sabat ng mga Hudyo at tinatawag itong inyong sabat. Susundan po natin palagi, mga kaibigan, ang sinasabi ng mga talata. Pagka sinabing inyo, ay may mga bagay na dapat tayong makaunawa, sapagkat itong sabat na ito ay tinatawag itong sabat ng mga Hudyo at ang tawag ay inyong sabat, no? Yan ang una dito, mga kaibigan. At ang sabat na ito ay tinatawag ito na ginaganap ito, mga kaibigan, sa ikasyam na araw ng buwan at sa hapon ito ginaganap. So tandaan po natin, ito ay ginaganap ang sabat na ito sa ikasyam ng buwan. Kung sa atin halimbawa, September tayo ngayon, halimbawa lang ito, gaganapin nila ito sa ikasyam, ibig sabihin Pisa 9, no? September 9. At ito ay gaganapin sa hapon, mula sa paglubog ng araw hanggang sa paglubog ng araw. Ito ay pangilin nila. Okay? So mayroon na tayong ideya. Number 1 na sabat yan, mga kapatid at mga kaibigan. Sabat ng mga Hudyo, ang tawag ay inyong sabado, inyong sabat, ayon sa Levitico 23 verse 32. Ang sabat na ito, mga kaibigan at mga kapatid, ay nagmula ito sa ilang, doon yon nagsimula, na ibinigay sa kanila ng ating Panginoong Diyos sa pamumuno ni Moises. Pangalawa, dito sa Levitico chapter 25 verse 1 up to 4. Sa Levitico verse 1 up to 4 ng chapter 25, meron naman tayong mababasa dito, mga kaibigan. Ating basahin at inyo pong pakinggan. At nagsalita ang Panginoon kay Moises.
sa bundok ng Sinai na sinasabi, "Magsalita ka sa mga anak ni Israel at sabihin mo sa kanila, pagdating ninyo sa lupaing ibinigay ko sa inyo, ang lupain ay mangingili ng isang sabat sa Panginoon. 6 na taong hahasikan mo ang iyong bukid at 6 na taong pupungusan mo ang iyong ubasan at titipunin mo ang kanyang bunga. Subalit sa 7 taon ay magiging ganap na kapahingahan sa lupain. Isang sabat sa Panginoon, huwag mong hahasikan ang iyong bukid ni pupungusan ang iyong ubasan." Number 2, mga kaibigan at mga kababayan. Ang nababasa natin dito sa aklat ng Levitico chapter 25, 1 up to 4, may binabanggit ditong sabat, ngunit ito ay patungkol naman sa lupain. Halimbawa, yung mga lupa ng mga Israelita, sinasaka nila yon. Ang sinabi doon sa ating binasa ay sasakahin nila sa loob ng 6 na taon, ngunit ang 7 taon ng kanilang pagsasaka ay ibabakante nila ito. Ang tawag ng Panginoon dito sa pang-7 taon ay sabat sa lupain. Walang kinalaman ito doon sa binasa natin kanina sa aklat ng Levitico chapter 16 verse 29 up to 31. Yun naman ay may kinalaman sa mga seremonya na ginagawa tuwing ika-9 ng buwan. Magkaiba yon kisa dito sa sabat ng lupain. So nakikita natin na ang mga bagay na ito ay may kinalaman sa kanya-kanyang may kanya-kanya siyang description, mga kaibigan. So nakadalawang sabat na tayo na pinag-aralan. Una, yung tuwing pagsapit ng buwan ay sa ika-9, ang tawag doon ay monthly sabat. Ngayon naman ay tinatawag itong Levitico chapter 25 verse 1 up to 4, tinatawag itong nabasa natin na sabat ng lupain. So sabi ng Panginoon sa mga Israelita, hasikan ng binhi ang kanilang lupain sa loob ng 6 na taon, at sa pagsapit ng 7 taon ay hindi na sila maghahasik para magtanim ng mga pananim, kundi ito ay sabat. Papahingahin, sabi ng Panginoon, ng lupain. Yun ang utos. So ang tawag dito ay sabat ng lupain. Yon, nakadalaw na tayo, mga kaibigan. At ang sabat ng lupain, ang sabi dito sa Levitico chapter 26 ay ganito. Talata nito ay 34. Sabi dito, "At ang bukid, ang mga bukas na lupain sa kanilang mga lungsod ay hindi maipagbibili sapagkat ito ay isang walang hanggang pag-aari." No? 26, Levitico 26 verse 34, ang sabi dito, "Kaya't tatamasahin ng lupain ang kanyang mga sabat hanggat ito'y nananatiling wasak habang kayo ay nasa lupain ng inyong mga kaaway. Ang lupain ay magtatamasa ng kapahingahan at magagalak sa kanyang mga sabat." So, yun po ang ating nababasa sa mga description kung paano ang bawat sabat ay mayroong mga sinasabi ang Panginoon. Ang sabi dito ng ating Panginoon ay sabat ng lupain, at yan ang tawag sa kanya ay kanyang sabat. Nagmula pa rin sa lupain ng Kanaan yan, mga kaibigan at mga kapatid. Alam nyo, kapag binasa natin ang dalawang sabat na yan, may sinasabi ang ating Panginoon dito sa aklat ng Levitico 23. Balik tayo sa kapitulo 23. Ang talata nito ay 38. Sabi dito, 23:38. Kinggan ninyo ang sinasabi ng ating Panginoon. "Bukod sa mga sabat sa Panginoon at bukod sa inyong mga kaloob, bukod sa lahat ng inyong mga panata, bukod sa lahat ng inyong mga kusang loob na
mayroon siyang separation mga kaibigan at mga kapatid. Yung dalawang Sabat na yon ay walang kinalaman yan sa Sabat ng Panginoon. Alin yung Sabat ng Panginoon? So kanina nakadalawang Sabat tayo. Ang tawag doon ay monthly Sabat. Tuwing pagsapit nung buwan na yon na kung kailan nila isi-celebrate ang Sabat, sa ikasyam na araw yon isi-celebrate nila yon. Yun yung una. Ngayon yung pangalawa, Sabat ng lupain. Mayroon din kapahingaan ng lupain. Ngayon, alin naman yung Sabat na mismo ng Diyos na ibinigay mismo sa tao para ipangilin at isang batas na mula sa Panginoon? Atin pong pakinggan ang Exodo, no? Sa Exodo Kapitulo 20, may babasa rin tayong Sabat mga kaibigan at mga kapatid. Ito po yung nasa Kapitulo 20, ang talata nito ay 8 hanggang sa 11. Pakinggan po natin. Simulan natin sa 8 hanggang 11. Alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ingatan itong banal. 6 na araw kang gagawa at iyong gagawin ang lahat ng iyong gawain. Ngunit ang ika-7 araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Sa araw na ito ay huwag kang gagawa ng anumang gawain, ikaw o ang iyong anak na lalaki, ang iyong anak na babae, ang iyong aliping lalaki, ang iyong aliping babae, ang iyong mga baka, ang dayuhang nasa loob ng iyong mga pintuan. Sapagkat, sa verse 11, sa loob ng 6 na araw ay ginawa ng Panginoon ang langit at lupa, ang dagat, at lahat ng naroroon, at nagpahinga sa ika-7 araw. Kaya't binasbasa ng Panginoon ang araw ng Sabat at ginawa itong banal. Kung inyo pong napapansin mga kaibigan, ito ay pangatlong Sabat na ating nabasa sa Biblia. Ating ulitin, unang Sabat ay tinatawag na monthly Sabat. Pagdating sa buwan na itinakda yung Sabat na yon, sa ika-9 na araw mula sa una, i-celebrate ng mga tao, ng mga Israelita, ang Sabat na yon. At yung pangalawa ay yung tinatawag na Sabat ng lupain. No? Tatamasa din ang lupain sa kanyang sariling Sabat. Meron siyang Sabat. Ngayon dito sa Exodus chapter 20, merong binabanggit na sinasabi ng ating Panginoon, alalahanin mo ang araw ng Sabat. Aling araw yun? Ang sabi dito, 6 na araw kang gagawa ng iyong gawain, ngunit ang ika-7 araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. So, ibig sabihin, ang Sabat na ito ay malaking pagkakaiba doon sa Sabat na dalawang binanggit noong una. Ito ang ika-7 araw. Ibig sabihin, kada isang linggo, meron lamang tayong 7 araw simula sa Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday. No? So, ito ay tinatawag na weekly Sabat. Lingguhang Sabat, mga kaibigan at mga kapatid. Alalahanin, sabi ng ating Panginoong Diyos, upang ipangilin. Bakit ipinapaalala? Napakahalaga ito mga kaibigan at mga kapatid. Bakit ipinapaalala ng Panginoon ang Sabat na ito? Alam niyo kung bakit? Anong rason? Dito sa verse 11, pakinggan niyo maigi. Sapagkat sa loob ng 6 na araw ay ginawa ng Panginoon ang langit, lupa, dagat, at lahat ng naroroon at nagpahinga sa ika-7 araw. Kaya't binasbasa ng Panginoon ang araw ng Sabat at ginawa itong banal. May mahalagang bagay dito kapag ipinapangili natin ang Sabat na ito, yung weekly Sabat ng Diyos, ay mayroon tayong inaalala. Ang tawag dito mga kaibigan sa mga bagay na ito ay sapagkat ito ay may ugnayan sa paglalang, sa creation, mga kaibigan. Kaya pala ipinapaalala ng ating Panginoong Diyos dahil kapag tayo nangili ng Sabat na ito, yung weekly Sabat, yung ika-7 araw, kapag sumapit na ika-7 araw, tayo po nangili ng Sabat ng Diyos, parang nare-recognize natin na siya yung ating Creator ayon sa verse 11 ng chapter 20.
ng ng Exodo. Oh. Ibig sabihin lang, kinikilala natin ang may likha, yung lumalang sa atin sa pagtalima ng kanyang Sabat na weekly. Now, ang tawag dito, alam niyo mga kaibigan, kung ang tawag doon sa monthly Sabat, ang Sabat ng lupain, kanya at inyo. Oh, inyo at kanya ang sabi doon. Ang Sabat na ito, pakinggan natin kung anong sabi ng Panginoon dito sa aklat ng Ezekiel. Aklat ng Ezekiel chapter 20. May mababasa tayong ganito mga kaibigan at mga kapatid. Patungkol sa Sabat na weekly Sabat. Ezekiel chapter 20 verse, unahin muna natin ang 12. Sabi rito sa verse 12, Ezekiel chapter 20 verse 11, and 12. Bukod dito ay binigay ko rin naman sa kanila ang aking mga sabat bilang isang tanda sa pagitan ko at nila upang kanilang malaman na ako ang Panginoon na nagpabanal sa kanila. Mayroon po ba kayong napansin mga kaibigan? Ang tawag ng Diyos dito, aking sabat. No? Magkakaiba talaga doon sa Levitico chapter 23 na may sinasabi, inyong sabat. Yung monthly na Sabat doon na kada dating ng buwan na yun ay siniselebrate nila sa ikasyam na araw. Ang sabi ng Diyos ay inyong Sabat. Ang sabi naman doon sa lupain, Sabat sa lupain, kanyang Sabat. Ang sabi naman doon sa Exodo 28 to 11, ang sabi sa Ezekiel chapter 20 verse 12, ang sabi ng Diyos, ibinigay ko naman sa kanila ang aking mga sabat. So, ibig sabihin, ito ay parang kapag inuunawa natin, personal na bagay na ibinigay ng Diyos sa mga mananampalataya na ang sabi nga niya ay aking. No? Magkaiba talaga yon mga kaibigan at mga kapatid. Ano pa? Dito sa verse 20, Inyong ingatang banal ang aking mga sabat upang ang mga iyon ay maging tanda sa pagitan ko at ninyo. Take note mga kaibigan. Kapag kainingatan natin ang sabat ng Diyos, ang sabi sa talata na ating binasa, maging tanda sa pagitan ko at ninyo, sabi ng Diyos. Upang malaman ninyo na akong Panginoon ang inyong Diyos. So maliwanag mga kaibigan at mga kapatid na ang pagtalima sa Sabat ng Diyos, which is ikapitong araw, hindi lang tanda kundi pagkakilanlan na nakikilala natin ang Diyos. Sabi maliwanag sa talata mga kaibigan, sabi niya, ulitin natin, ingatan ninyong banal ang aking mga sabat upang ang mga iyon ay maging tanda sa pagitan ko at ninyo, upang inyong malaman. Para pala malaman natin na kilala talaga natin ang Diyos, ito ang ating susundan. Ingatan natin ang kanyang sabat para masasabi natin at ng Diyos na nakikilala natin siya sa magitan ng pag-iingat ng kanyang sabat. So maliwanag. May tatlong sabat tayong pinag-aralan mga kaibigan at mga kapatid. Una, i-recap muna natin. Doon sa Levitico chapter 23, may binabanggit doon na dalawang sabat. Yung sabat na monthly. Monthly. Ang tawag ng Diyos, inyong sabat. Sabat ng mga Hudyo yun. At ang pangalawa, sabat ng lupain. Ang sabi naman ng Diyos doon sa sabat na yun, kanyang sabat. Ang sabi naman sa pangatlo, doon sa Exodus chapter 20, ang sabi naman ng Diyos, aking sabat. Kaya nga, ang tawag ay ang dalawa, bukod yon sa sabat ng Panginoon. Ngayon, ang ating tinatalakay kasi mga kaibigan at mga kababayan, alin ang sabat na lumipas at alin ang sabat na nagpapatuloy hanggang sa panahon natin ngayon. So,
Doon sa Colosas Kapitulo 2, 16 hanggang 17 na ating binasa kanina, at doon maging sa Kapitulo 2 o 11 ng Aklat ng Osiyas, na noon pa man pala ay pinatigil at hinulaang patigilin ang mga sabat na hindi kailangan sa pagdating ng panahon, sapagkat tumutukoy iyon, mga kaibigan, sa ating Panginoon. Kasi ang buwan ng Sabat na yun, part ng ceremonial yun, mga kaibigan at mga kabayan, mga piyesta patungkol sa religious matter, mga kaibigan. May ugnayan yun sa tinatawag na pagsamba. No? Yun ang lumipas. At ang mga bagay na binanggit ng ating Panginoon doon sa kanyang Sabat na ikapito ay hindi po yun lilipas, mga kaibigan at mga kababayan. Sa katunayan, ang sabi nga dito sa Aklat ng Lucas Kapitulo 23, ang sabi nga dito ay ganito. Pakinggan natin, mga kaibigan, noong namatay na ang ating Panginoong Hesus sa cross, at siya ay Lucas 23, ang talata nito ay 56. Pero simulan natin sa 54. Ito yung tagpo ng ating Panginoon ay namatay na, napako na siya sa cross. Sa 54 ng Kapitulo 23 ng Lucas, nooy araw ng paghahanda at malapit na ang Sabat, ang mga babae na sumama sa kanya mula sa Galilea ay sumunod at tiningnan ang libingan at kung paano inilagay ang kanyang bangkay. Verse 56, sila'y umuwi at naghanda ng mga pabango at mga panghaplos. At ng araw ng Sabat, sila ay nagpahinga ayon sa kautusan. Maliwanag, mga kaibigan at mga kapatid, maging sa ating binasa ay hindi nawala po yung Sabat. Bagamat mayroong mga sinasabi doon na ang Sabat ay winakasan, ang Sabat ay kahit hindi mo ipangilin ayon sa Colosas 2:16-17, huwag dapat hatulan ng iba na sasabihin, uy, bakit hindi ka nangilin? Sapagkat ibang Sabat ang pinatutungkulan pala niyon, mga kapatid. Sa makatuwid, dito sa ating binasa, sa 56 ng Lucas, sa Kapitulo 23, maliwanag dito na hindi po winakasan ang Sabat na weekly. Yung tuwing kapito, kapag sumapit ang araw ng kapito, hindi po yun winakasan, kundi ito ay patuloy na ipinangingilin ng mga apostol. Sa katunayan, babasa pa tayo ng isang talata dito, mga kaibigan. Ang sabi dito sa Gawa 17:2, no? Meron dito mga alagad dati nung sila ay nangangaral. Ang sabi dito, maliwanag, at si Pablo, sa panahon ni Pablo nung sila nangangaral, ang ating Panginoon dito, mga kaibigan at mga kapatid, ay naroon na sa langit, umakyat na po ito siya. Pero makikita pa rin natin na maging si Apostol Pablo, pakinggan yung sinasabi sa Kapitulo 17 ng Gawa, ang talata ay 2. At si Pablo ay pumasok ayon sa kanyang kaugalian, at sa loob ng 3 Sabat ay nangatwiran sa kanila mula sa mga kasulatan. So sa diwan ng talata ay makikita natin na hindi kailanman nila sinuway ang kautusan ng ating Panginoong Diyos na ipangilin ang araw ng Sabat or alalahanin ang Sabat ng ating Panginoong Diyos, yung ikapitong araw. So dito, mga kaibigan, maliwanag, ang sabi nga dito, ang dalawang Sabat na nasa Levitico 23 ay inalis na po yun, mga kaibigan at mga kapatid. Hindi na po yun dapat ipangilin. Mayroong mga nagsasabing ibang mga kaibigan natin dito sa Facebook, sa mga ibang mananampalataya, na kung kayo mga Adventist ay mga Sabat keeper, bakit nilalabag nyo yung mga alituntunin ng Sabat? Katulad na lamang kapag ka Sabat, bawal yan, gumawa ng kahit anumang gawa. Which is tama na nga naman.
Tama nga naman yun mga kaibigan at mga kababayan, ngunit doon sa ikapitong araw, wala pong utos na ganun. Although, sa panahon ni Moises, ang paglabag sa Sabat ay pinapatay ka agad dyan. Pero ngayon ay hindi na dahil ang Sabat na natitira ay yung sa Exodus 28 hanggang 11. At yung patungkol naman dun sa mga batas na ipinataw ay sa sunod pag-aaralan natin, talakayin natin kung ano ang nangyari sa mga batas na yun. Okay, so tuloy tayo. Sa aklat ng Hebreo chapter 4, mayroon tayong mababasa ng ganito mga kaibigan at mga kababayan. Sa aklat ng Hebreo chapter 4 verse 6 and 9, ganito ang sinasabi sa atin, kaya't yamang nananatiling bukas para sa ilan upang makapasok doon at ang mga pinangaralan ng magandang balita ng una ay hindi nakapasok dahil sa pagsuway, siya ay muling nagtakda ng isang araw, ngayon, na pagkatapos ng ilang panahon ay sinabi sa pamamagitan ni David gaya ng sinabi ng una, ngayon, kung marinig ninyo ang kanyang tinig, huwag ninyong papagmatigasin ang inyong mga puso, mga kaibigan at mga kapatid. Sa verse 11, sabi nito, kaya't magsikap tayong pumasok sa kapahingang iyon upang huwag mabuwal ang sinuman sa magitan ng gayon ding halimbawa ng pagsuway. Kaya, alam niyo ang mga Israelita, sila ang binabanggit sa aklat ng Hebreo na mga masuwayin sa kautusan ng Diyos, partikular na yung Sabat. Kaya ang panawagan naman sa atin ng talata nating binasa sa verse 11, magsikap tayong pumasok sa kapahingang iyon upang huwag mabuwal ang sinuman sa pamamagitan ng gayon ding halimbawa ng pagsuway, mga kaibigan at mga kapatid. Kaya ang masasabi natin, ang Sabat ng ating Panginoon ay nananatili ito. Nananatili ito mga kaibigan. Pakinggan niyo sa aklat ng Isaiah, Kapitulo 66, mayroon tayong mababasa ng ganito. Isaiah 66. Ang talata nito ay 1 at 2. Tingnan natin. Ganito ang sabi ng Panginoon. Isaiah 56, 1 and 2. Pakinggan niyo ang sabi ng Panginoon. Ganito ang sabi ng Panginoon. Ang langit ay aking trono at ang lupa ay aking tungtungan. Ano ang bahay na iyong itatayo para sa akin at ano ang dako ng aking pahingahan? Sapagkat lahat ng mga bagay na ito ay nilikha ng aking kamay, kaya't nangyari ang lahat ng mga bagay na ito, sabi ng Panginoon, ngunit ito ang taong aking titingnan, siya na mapagpakumbaba at may